Hello mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. At ngayong gabi, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa arthritis. 'Yan mga idol, dagdag kaalaman ano, sabi ko naman sa inyo gusto kong makilala ang arthritis kasi nga, ito ay isa sa nagpapahirap ngayon sa akin. Sabi ko nga kay misis, nasolusyunan ko yung problema ko sa GERD, sa, acid reflux, sa anxiety, tsaka depression. Pero may pumalit, ano, may pumalit. Ito na yung arthritis. Although 3 years ko na siyang nararanasan, nararamdaman, pero hindi grabe. Um, Lately, nababago at, eto nga yung ngayon, masyado akong pinahirapan, muntikan ng mauwi sa ano, sa, anxiety. Alam niyo naman tayo, 'di ba, sinasabi ko naman sa inyo na ang anxiety ay ito isang, sakit na, um, nakokontrol, ano, nakokontrol, naiaayos pero 'di ko alam kung kailan o kung gaano katagal masasabi na, normal na babalik yung ano, yung ano, yung ating, ah, relaxing ano natin, normal na magre-relax tayo ano. Ang anxiety kasi mga idol, pinag-uusapan natin ito ngayon kasi, related ito sa kuwentuhan natin tungkol sa, dagdag kaalaman sa, sakit ko na, um, arthritis ano. Kasi ang normal sa, sa tao natatakot ano, ah, part na magkaroon ka ng, um, mabigat na problema, pagkagulat o pagkatakot ano. Sa normal na pamumuhay, kapagka natakot ka, nagulat ka o kaya nagkaproblema ka, kusa itong magre-relax. Kaya ng katawan na, um, magkaroon ng automatic na relaxation ano. Sa mga tao na nagkaroon ng anxiety tulad ko, um, hindi siya bumabalik, hindi siya nare-relax. Ano, paulit-ulit na makikita mo parang ano, parang panaginip, 'di ba? Hmm, Bagong kain kasi ako, para siyang panaginip na lagi mong nakikita. Ano, 'yun yung ikinatatakot mo. Halimbawa, isang problema, advance kasi, advance yung anxiety ano, kabaligtadan niyan sa depression. Depression yung nakaraan, kinatatakutan mo. Pero ang anxiety, natatakot ka sa hinaharap. Ano, pinoproblema mo yung dadating pang, bukas ano. 'Yun yung problema sa anxiety. Halimbawa, katulad ng dati na naging problema natin yung, GERD, um may nararamdaman tayong iba sa dati nating nararamdaman sa sakit na GERD. Ang GERD kasi, para sa kaalaman na marami, ano, do sa mga kaibigan ko, sa mga viewers ko dito na alam ko naman na may mga GERD, ano, kahit ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa, ano, sa, arthritis, pero alam ko na ang mga karamihang viewers ko ay ang problema GERD, ano. 'Di ba sa atin sa may GERD, ang pagkatakot at, paglabas ng anxiety ay tungkol sa nararamdaman natin. Pabago-bago yung nararamdaman natin, may nawawala, may dumadagdag. Ngayon yung dumagdag na problema, dumagdag na hirap sa kondisyon ng sakit mo, hindi ka pamilyar dun, ano, iisipin mo ng iisipin, bibigyan mo ng takot ang sarili mo, iisipin mo ng iisipin na grabe yung problemang yon, yung nararanasan mo, malalang karamdaman. Ano, at yun ay hindi basta-basta nawawala. Hindi ka makakatulog, liligaligin ka talaga ng iyong ano, ng iyong isipan, ng iyong takot. At, yung problema lumalala. Kasi
dahil dun sa takot, ang dami mong napapakiramdaman sa sarili mo na, kapag nag-search ka sa internet, may kaugnayan na tungkol sa iniisip mong sakit. Gano'n yung anxiety. Ano, sa normal kasi 'pag natakot ka, ano lang, takot lang tapos mamaya okey na, relax ka na, ano. Sa katulad ko na gumaling sa anxiety, hindi ko alam kung babalik pa ba yung gano'n na, normal na, kusang magre-relax, ano. Pero yun nga, sabi naman ng doktor na mga, nakausap ko at, naka-recover daw naman ako dun, kasi nakakaya ko na mai-relax ang sarili ko. Yun nga, yung pagre-relax na ginagawa ko, ito ay, kagustuhan ko, hindi kusa ng katawan ko. Ano, paanong ibig sabihin kong kagustuhan? Kasi naiisip ko na yung takot na namumutawi sa akin ay dala ng takot ng sakit ko, ng anxiety. Kaya, na ano na nare-relax yung isip ko na hindi ako dapat matakot kasi ito ay isang baletkayo lang. Ano, isang baletkayo lang, normal lang na may maramdaman akong, problema kasi, part ito ng sakit na dinadala ko na hindi naman delikado. Medyo mahirap lang, ano, medyo mahirap lang. Ayun, yun yung nangyayari, ano, sa anxiety. Ngayon mga idol, tungkol sa usapan na arthritis, ano, kaya nga, nagre-request ako sa inyo na kung meron sa inyo na nakakaranas ng tungkol sa, arthritis lalong-lalo na dun sa kondisyon ko. Ang dami palang mga iba't ibang klase nga ng arthritis at ang kondisyon ko na sinasabi ko yung sa backbone. Ano, backbone na umaabot hanggang sa batok 'yun, nandito sa batok hanggang sa ulo. Um, Nung isang araw, although naramdaman ko ito, magwa 1 week na 'to. Ano, kasi naramdaman ko ito ay, Tuesday. Miyerkules, nagtatrabaho pa ako sa opisina. Huwebes, may event kami na, dapat hindi ako papasok kasi masyadong, nararamdaman kong hirap na ako sa pagkilos dahil dun sa backbone na, parang may nakatusok na na bakal o metal sa backbone. Parang may punyal na tusok dun. Ang hirap kong igalaw at, hanggang dito na siya sa batok na kumakapal na parang may naiipit ano, may naiipit na litid. Sa wari ko, paninigas ng ano, paninigas siya ng litid, ano, litid na yung litid na yon nakadikit yon sa ulo. Ano, nakadikit yan dito. Itong litid na 'to. Ang part na, na, ano, na apektuhan sa akin left side, itong left side, kalahati. Tapos, before pa naranasan ko yon dito muna nagsisimula. Ito buwan na 'to, buwan na. Masasakit talaga yung mga joints ano, itong left side na 'to. Ayan, dito. Kumayap siya ng kumayap hanggang dito, hanggang sa yun nga, nakuwento ko hindi ko alam kung nakuwento ko 'to sa inyo, naligo ako, malamig, nag-muscle cramp. Siguro kahit naman hindi ako naligo magma-muscle cramp at magma-muscle cramp yun, ibig sabihin na andito na yung ano, yung, um, pagtigas nung litid at, ano, problema ko dun sa, aking arthritis. Ano, 'yan. Pagdating ng Huwebes ng gabi, pagkatapos ko sa trabaho mabigat kasi yung maghapon kong ginawa. Ano, patakbo-takbo, may ah, sabi ko nga sa inyo, professional photographer ako, official photographer ako ng isang ahensya ng gobyerno, ng law enforcement agency at, sa event
patakbo-takbo ako, shoot ako ng shoot, may bukod sa cellphone na backup, meron akong professional camera na Canon, ano yung nakikita niyo dati dun sa mga vlog na ginawa ko nung una, ano yung kamerang yun. Nagpapalit ako ng lens, yun, may shoulder bag ako dun na ano, na bitbit para, tinanggal ko na nga yung bag, kasi nga nahihirapan ako. Yun sa maghapon na yun siguro na masyadong na-trigger, masyadong napuwersa, tapos yung radiation, kasi nag-upload ako ng nag-upload ng picture na kailangan ng opisina, um, pagdating ko sa bahay, tumigas yung ano, yung litid, ano na parang talagang hirap na hirap, parang may nakabukol, ano, may nakabukol dito sa likod ng ulo na kumapal na yung ulo ko, buo, kapag gano'n, buong yung likod. Umabot siya sa kalahati nitong ano, nitong mukha ko. Parang namanhid yung kalahati ng mukha ko, sobrang sakit ng ulo ko, na-out balance na ako, hindi tama na yung balanse ng katawan ko. Tapos yung mata ko parang dinudukot. Na masakit yung ano ko, yung itong mga joints ng katawan ko halos, dahil sa backbone yung problema, kaya yung ibang joints kahit nasa kanan, apektado pero pagdating dito sa batok, tsaka sa ulo, kaliwa lang. Ano, itong panga nahihirapan ng igalaw kasi nga, hirap tapos itong litid dito sa leeg, masakit talaga siya, parang namabaga siya. Yun yung problema sa arthritis na meron ako, na nag-aano, nagti-trigger nag-aano siya sa backbone. Ano, medyo nahihirapan yung kasi masakit din yung tuhod ko, tapos yung anong tawag ba dito sa ano, sa may sakong, ano, yung mga buto-buto diyan, mga joints, at sa daliri masakit. Ano, nararamdaman ko hindi naman siya, kasing grabe nitong mas malapit sa backbone, pero nararamdaman mo na hindi siya normal, ano. Yun po yung ano, dagdag kaalaman po ito, ha, sa kung may nakakaranas nito. Ito po hinihingi ko ng, ano, comment sa mga kaibigan ko na nakakaranas nito. Ngayon po siyempre hindi ako mapapalagay diyan kasi nga, bagong panlasa sa aking katawan. First time ko naranasan yung sumakit ang ulo ko dahil dun, na nahihilo ako na, nag-blow-blow ako, nagsusuka ako. Ano, kasi imbalance po talaga, imbalance ako. Kaya yung hilo, yun. Tapos yun nga, nauwi ako sa ano, dahil nga ininuman ko ng ano, dahil may ano ko, kailangan ko kasing protektahan na yung ano ko, yung kalusugan ko dun. Kaya uminom ako ng gamot na, pantanggal ng ano, ng kirot. Naapektuhan din yung aking nag-low acid ako. Ano, nag-low acid ako, nagdoble yung problema ko. Ano, Friday hindi ako pumasok kasi hindi ko na kaya hanggang kanina, Lunes hindi ako pumapasok. May mga gagawin akong Sabado at Linggo hindi ko din nagawa kasi hirap na hirap talaga akong kumilos. Actually ngayon, medyo okey na, nag-approve. Ang ginawa ko idol, continuous vitamins. Pinakita ko naman sa inyo yung vitamins ano, nasaan ba yung vitamins ko? Ayan, ito yung vitamins ano, calcium aid. Tapos, siyempre yung ating ano, yung ating omega 3 tsaka B complex with, paracetamol. Kasi nga kinokontrol ko pa rin yung sakit, mahina kasi ako sa kirot ano, yun. Bukod diyan, nagpapamasahe ako. Actually mga idol, nung unang panahon ano, ito na-search ko din 'to. Kasi kailangan malaman ko yung bawat detalye nitong sakit na 'to, dapat makilala ko 'to. Ang dahilan kaya napag-usapan natin kanina yung anxiety, kasi nga munti ka ng umuwi sa anxiety. Andun na yung takot, andun na yung takot. Sabi ko, "Ano kaya 'to?" Kakaiba kasi nahihilo ako, nagsusuka ako, hindi komportable talaga yung aking nararamdaman, yung aking katawan hindi komportable, dahil sa takot na nabubuo sa akin.
nagkakaroon ako ng problema na pamamanhid. Normal naman yung pamamanhid sa isang taong natatakot. Ano, tandaan niyo 'yan. Dadami yung problema. Kinailangan ko ng kausap dahil alam ko na, bukod sa, sakit na nararamdaman ko, sa hirap na nararamdaman ko, nabubuo yung aking problema sa anxiety. Alam ko, kaya kinailangan ko ng kausap. Nagpunta ako sa kabilang bahay sa nanay ko. Sinabi ko yung problema ko para may makausap ako, tinawag yung mga kapatid ko, ah, yun, pinilit kong ma-relax sa pakikipag-usap ano, sinabi ko yung mga problema, yun, na-relax ako. Tapos nung uwi ko dito sa bahay, relax-relax na ako pero, ah, pinakikiramdaman ko yung sarili ko. Nahihirapan ako pero yung hilo ko iba. Para lang siyang dinuyan, pero nakakakilos ako. Kaya alam ko sa sarili ko na kakaiba, hindi ito yung grabeng hilo, ano, na umiikot na hindi ka makakatayo o hindi ka makakapaglakad, hindi ka makakamulat ng mata kung ika'y nakapikit o hindi ka makakapikit kung ika'y nakamulat. Gano'n kahirap yung vertigo ano, hindi siya katulad ng vertigo pero uminom ako ng anti-vertigo nun. Kasi nga unang naisip ko baka vertigo dahil napagod ako, na imbalance ako, gano'n yung ginawa ko. 'Yan, para do'n sa mga nakaka-relate ha ng problema, kinukuwento ko po ito para at least, kapagka nakaranas kayo 'to o nararanasan niyo ito, hindi kayo matakot, hindi umuwi sa anxiety. Ano, 'yan po yung ginawa ko, para hindi umuwi sa anxiety ano, nag-search po ako. Yun nga po, kahit may hilo ako, napansin ko na kaya ko magbasa. Ano, kaya kong magbasa kaya mas lumuwag yung dibdib ko na, um ano 'to, siguro dahil dun sa rayuma. Ang kinatatakot ko lang dun, baka may naiipit na ugat. Kasi tumitigas nga yung mga nasa yung part na 'yan, posibleng naipit yung ugat kasi wala ako hindi pamilyar sa'kin 'to, wala akong idea ba't nahihilo ako. Dati naman hindi ako nahihilo. Ano, sumasakit lang talagang masakit na masakit tsaka, parang kumakapal yung batok pero hindi ako nahihilo. Ngayon, sa pagkapal ng batok, parang pumaga yung tapat ng batok, may hilong kasama, ang kinatakutan ko baka may naipit na ugat. Kaya nung nakita ko, nalaman ko na puwede akong magbasa, nag-search ako sa internet ng tungkol dahil alam ko, open-minded naman ako do'n sa problema. Alam ko na ano, target ko arthritis ano, um, nag-search ako tungkol sa arthritis. Alam ko na yung arthritis na meron ako ay hindi dahil sa ano, sa uric acid. Ano, mababa uric acid ko, tama lang normal yung uric acid ko. Kahit kailan na nagkakaroon ako ng problemang ganito, nagpapa-test ako ng uric acid, pero normal. Kaya yung aking, arthritis, ang tawag kasi ngayon arthritis, pero nung una, nung, panahon ng mga ninuno natin, yung ganitong kondisyon hindi arthritis ang tawag. Ano, ang tawag dito nung una ay pasma. Ano, nakukuha ito sa, mga pagtatrabaho, sa bigat, maling posisyon, bigat ng trabaho, pagod, naliligo. Yun ang nangyari sa akin. Dahil nga dito sa mga ginagawa ko dito, kahit pagod na pagod ako, kailangan ko maligo, kailangan kong pumasok, kailangan ko may puntahan. Ayun, dapat pala ingatan ko 'no, akala ko kasi simpleng sakit-sakit lang, may kasama palang hilod, may kasama palang sakit ng ulo na hindi ko ano, kaya kanina may ginawa din ako ano, nakakakilos na ako, sabi ko papasok na ako bukas kasi nakakakilos na ako. Although may nararamdaman pa akong kaunti. Naglinis ako dun, ngayon lang ako naligo kahit na ano, kahit na kanina dapat kahit madumi ako, hinaw-hinaw lang ako, hindi ako naligo kasi mahirap yung kondisyon na naranasan ko nung nakaraan. Talagang ang sakit ng ulo, yung imbalance ako, nahihilo ako, nagsuka ako, mahirap, ano, mahirap.
Yun, kaya ang ginawa ko talaga nagpapamasahe ako. Nagpapamasahe ako at, uulitin ko siya ng ilang ano, ng ilang siguro once a week magpapamasahe pa rin ako kahit na magtagal dumami yung pagmamasahe hanggang sa mawala yung pasma. Dun ko nakuha ito yung ano, yung arthritis nito sa pasma. Nakita ko dun, nabasa ko dun ang lahat ng details. Yung lahat na nararamdaman ko pasok dun sa, ah, iniisip ko na rayuma. Ano, sa backbone siya, kumakapal yung, batok, may nararamdamang paninigas sa, litid sa leeg, ano, sumasakit yung ulo, may imbalance, nahihilo, nagsusuka, yung mata parang dinudukot, nagba-blurred yung tingin, lumalabo, nagdo-double vision, ano, yung iba nahihirapan magsalita kasi nga parang umuurong yung dila dahil ng, namamanhid, ano. Ang lahat na naramdaman ko, naranasan ko nung gabing yon, nabasa ko sa, Google. Ano, mas nakatulong kasi yung hirap ng pamamanhid ko, kasi nakakaranas na ako ng pamamanhid at, pangangatal kasi dahil dun sa anxiety, nawala. Ano, aabutin ako ng panic attack dahil alam ko na baka mas malaking problema kasi alam ko man ito na arthritis pero ang iniisip ko baka may naipit na ugat. Ano, delikado. Ikamamatay 'pag may naipit na ugat, 'yan. At least, may ano ako, maikukuwento ako sa inyo. Kasi wala naman nag-comment, eh. Wala nag-comment. Naghintay ako ng comment, gusto kong malaman kung ano yung nararamdaman ko, nararanasan ko nung araw na yun. Kasi wala naman nag-comment tungkol dun. Baka hindi niyo na yung mga nakakapanood hindi nararanasan yon. Ngayon, shine-share ko sa inyo at least, alam niyo kung may maranasan kayo ng ganito, alam niyo na arthritis yun. Ano, alam niyo na arthritis. Actually, hindi lang left side yun ha, mga idol. Um, Minsan dati sabi ko nga 3 years ko na itong nagiging problema pero hindi grabeng gano'n. Hindi first time kong nakaranas nung gano'n kagrabe. Minsan kanan, minsan kanan, minsan kaliwa, minsan kanan yung problema. Hindi ko lang alam kung puwedeng magsabay, ano. Pero yun yung nagiging, ko nun, kaliwa o kanan. Ngayon tiningnan ko din kung ano yung gamot. Sa, Google tama yung mga sinabi ng doktor na nakausap ko dati na walang, gamot talaga sa arthritis, ano. Ngayon, ang maitutulong therapy. Tama pala yung ginawa ko nung last year. Nung last year, nakuwento ko 'to sa vlog na ginawa ko dati. Nagpapa-therapy ako, libre. Libre nakakakuha tayo ng libreng, mga ganiyang, pagpapagamot sa PT. Hanapin yung vlog ko dati na tungkol dun sa pagpapa-therapy. Libre yun, 21 o 22 session na ginawa. Um, Yun, nakakatulong. Hindi ko alam yun, gusto ko lang magpa-therapy nun kasi nga nakakaranas ako nung pananakit. Nawala siya, pero yun nga pabalik-balik. Ang gusto ko matuklasan ngayon kasi kung hindi naman siya sa pagkain ng mga nakakataas ng uric acid, ibig sabihin, napuwersa nga siya, inisip ko na ang tawag talaga ngayon ay arthritis pero dati ay, um, ano 'to, sabi ko kanina, yang pasma pasma. Alam ko ang pasma kinagisnan ko na 'yan, eh. Nadadala 'yan sa mga albularyo, sa hilot-hilot kaya siguro, tatanungin ko do'n sa naghihilot, yung pasmang bang meron ako, posibleng mawala pa kasi, yun nga, yun yung nagiging problema ko. Nagsimula ito nung nagwe-welding ako na naliligo ako. Kasi dun ko yung unang naranasan dati nun, way back 3 years ago na may wine-welding ako, di ko tanda kung ano yung wine-welding ko na gate ata, gate yung winelding ko.
nung magtagal-taga ay yung matapos ako medyo madami, eh. Nung matapos ako, ilinigo ko. Padalawang araw naranasan ko ang ganito. Siguro dun nanggaling yun. Sobrang init ng ano, ng welding, radiation din ata yun, eh, yung ano, yun. Sana makatulong mga idol ano, dun sa practice na ginawa ko naman, nag-improve naman kaya nga makakapasok na ako bukas. Oo, nakakagalaw na ako. Although may nararamdaman pa ako, pero nung isang araw hindi talaga ako makagalaw. Masakit, tsaka pagka gumalaw ako, 'pag naibo siya, nahihilo ako. Ngayon, okey na siya, hindi na nahihilo. 'Yan, kung may matuklasan pa rin ako tungkol sa, ikakagaganda nitong, kondisyon na sa paglaban sa, arthritis, ikukuwento ko sa inyo. Siyempre itong, journey kong ito ay napakabago ano, bagong pakikipaglaban. Sabi ko nga kay misis, natapos ako sa GERD, pero may bago, sabi niya, dala naman siguro 'yan ng pag-edad ano. Sabagay, gano'n nga. Pero yung sinabi ko na vitamins, tuloy-tuloy siya, iba-ibang klaseng vitamins dahil alam ko hindi lang 'yan yung mga, kulang sa aking katawan na bitamina. Alam ko na, may iba pang problema katulad dun sa aking mata na sa susunod yoon, tapos pabalik-balik na gano'n. Gano'n lang, tapos hanggang sa, tumaas ang lahat ng ano at, maging balanse na yung mga vitamins para sa pamumuhay na meron ako. Ah Magiging ano na siya, preventive na yung mga, gulay at saka prutas. Yun, tuloy yung pagtatanim ko. Medyo nag-uulan ngayon, nahihirapan ako sa pagtatanim ng gulay ano, pero tuloy ang pagtatanim ng gulay dahil yun ay makakabuti sa atin. Lahat yung mga puno, yung puno hindi ko na aabutin yun ng ano, ng magandang-maganda yung mga bunga, siyempre mga ano na yan, mga anak na o apo na ang makaka-ano, siyempre mga dalaga na yung anak ko. Ilang taon na lang yan, magkakaasawa yan, magkakaapo na ako, apo na yung makikinabang dun sa puno na aking itinatanim, yung mga prutas na mga ibubunga nun. Yun lang po mga idol, palakas tayo lagi ano, laging open-minded sa lahat ng problema. Ang nakakatulong po sa atin bitamina, tamang nutrition po. Ano, kahit anong problema po, kahit anong sakit, tamang nutrition po. Sa nangyayari sa akin ito, nakikita ko na tama yung pinupuntahan ko, yung pinatutunguhan ko, ang palakasin ang resistensya sa tamang nutrition na kinakain o pinapasok sa aking katawan. Ba-bye po at, God bless you. Ingat po tayo, palakas po tayo lagi.